So, ayan, tapos ko nang kinausap si May. Nandito naman ako tumawid kay Ate Gemma. Ate Gemma, ito, magandang gabi. O, naiba, paihi ako, Ate Gemma, naiba ang pwesto ng bahay nyo. Nanay Gemma, napasugod ako ng gabi dito sa iyo. At nakausap ko na rin si May. Nasaan ang kalabaw? Yung kay Kuya July. Saan niya bininta ang kalabaw? Diyan. Saan dyan? Yung dito sa may mangga? Oh, Alam ba hindi ba niya alam na ang kalabaw galing sa akin? Bakit binili niya? sinasabi ko lang sa kanya, ate. Oh. Sinabihan mo yung nagbili ng kalabaw? Yung pamangkin ko, sinasabi ko sa kanya. Oh. Kalabaw? Para yung sa mga anak ni Mia. Hindi yung para kay July. Ewan ko sa kanya, ay pilit ko sinasabi sa kanya. Oh, ano? Kung ibebenta yung kalabaw. No, tapos? Tapos siya na bang nag-ano sa akin? Anong nagaano? Anong sinasabi? Sabihin niya sa kanya. Na Sa kanya yung kalabaw. sa kanya alin sa akin? Ano pa? Kay July Kalabaw? Sabi niya. Ang kapal naman ng mukha niya, nasaan siya? Wala pa nga, sabi niya uuwi. Oh. Ewan ko, Bakit binigay ko yung kalabaw para sa mga anak niya, hindi para ibenta, para sana padamihin niya para sa mga anak niya, suportahan niya. Anong nangyari sa 60,000? Binili ko ng 60,000 plus. Tapos bininta lang daw ng 60,000. O anong binili niya 60,000? kahit kasama ko ate, Kasama ka saan? Kasama ko dito. Dito at saka. saka. Sinasabi sa kanya. Oh, saan daw napunta ang 60,000 na Gemma? Ewan ko kay July. Hindi ka man lang nakatikim? Hindi ka man lang binigyan niya? Grabe, si Raulo talaga, no? Tapos, ang 60... Alam si Tatay Bigay, lagi sinasabi. Ay, Tay Bigay, nandiyan ka pala. Sinasabi Oh. sa kanya, July, wag mo ibebenta yung kalabaw kahit matagal na hindi pumupunta dito si Ate Ro. Pupunta ako, kahit sabihin pang 10 taon. Pupunta dito. Oh. Kaso lang, baka busy, sabi Oh. ni tatay niya. Oh, tapos, Ayan na, hindi ko, pag-alis yan, hindi na yun bakit binili din sa dyan? Na alam naman niya na binigay lang yung kalabaw na yun. Ay, hindi ko alam sa yung nakabili. Magkano ang nalaman niyo, Ate Gemma, na Kapalit lang yung ang sabi 60,000. Binili ko nga ng 62,000 o 63,000 tapos bininta niya ng 60,000. Ito loko-loko makita ko na si Judy, umbagin ko talaga mukha niya. Ay, ate, kung ikaw lang ang mga kasama niya dito, Nabalitaan namin, bininta ng... Walang iya, bastos. ikaw lang kasama nila dito, Oh. sasakit ang ulo mo. Bakit mo, lagi mong sinasabihan, hindi nakikinig. Tapos pupunta dito. Tapos pupunta Oh. dito. Tapos pagsabihan, hindi nakikinig. Pero pupunta dito sa inyo. Oo. O tapos, nabenta ang kalabaw, hindi ka nakatikim kahit ni piso. O. Saan kanyan mga kabayan? Napakabastos talaga ng pagkatao talaga. Gusto ko talaga makita siya. Saan ba sa bundok? Saan ba nandoon? Doon sa bahay namin. Kaso lang, malaki ang sapa. Gusto kong puntahan doon mga kabayan, umbagin ko yung mukha. Buisit talaga ako ibalik niya ang kalabaw. Kasi kung hindi niya ibalik ang kalabaw, kung hindi niya kailangan ang kalabaw, ibalik niya sa akin. Ako ate, nagsasabi ako totoo dahil hindi ko gusto yung sinungaling. Tama kayo na Gemma. Lagi ko sinasabi sa pamangkin ko, huwag mong bebenta yan, baka nga darating si Ate Lori. Pero, Sabi niya sa akin, sa kanya. Ayun ang sinasabi. kahit sa kanya, hindi ko nga pwedeng ipabenta yon kasi para sa pamilya, hindi para sa sarili niya. Pagkatapos yan, pumunta doon. Pagkatapos, aawayan ko. Awayan ka pa niya. Aawayan niya ako. Pagkatapos, pupunta rin dito. Oh.
Ayan ang sabi ko, ayan ang malaking problema pag dumating yung Tinuturuan ko nga kasi. Marunong na sa gareta yan. Tama, Kuya Bigay. Kung may saging, hindi tayo mabubuhat. Yun ang sinasabi ko. Tama kayo, Kuya Bigay. Kaya sabi ko sa kanya, di ba narinig nyo naman, turuan yan maggarita. Turuan sumakay para hindi na siya magbuhat. Kasi di ba, ang problema niya, kaya hindi siya nakapagbigay ng sustento dito sa mga anak niya kasi pa isa-isang sako lang at ang layo daw. Kunti lang kinikita niya. Kaya binigyan siya ng kalabaw para malagyan ng garita para maraming maisakay na kalakal. Tapos ngayon, ngayon ang motor niya, mabitbit ba niya yan doon? Pag nasira yan, Pera na, wala na. si May nga hinihingian ng pang-ayos daw. Ng 2,000 nung nakaraan. Ikaw lang kung Ang laki na nun. yung kasama nila natin, Mabubuang ka. ay, sasakit ang ulo mo. Huwag mo nang paakyatin yan dito, biro mo. Umaakyat dito, kahit malang ni piso, walang natikman si Nanay Gemma. Tapos, pag pupunta sa bundok, doon din ka ni Nanay Gemma yan. Pag nandito naman, mag-away sa asawa niya, dito na naman dito sa sampa kay Ate Gemma. Kaya sinasabihin niyan, kahit hindi mo naririnig Ate Lori. Naiya nga ako sa'yo dahil binenta niya, hindi ko alam. Kanino nyo nalaman? Sa kanya. Nagsabi din sa inyo. Kailan lang bininta yung kalabaw? Kailan? At hinadang Mga ilang buwan na? Isang buwan. Isang buwan lang. Isang buwan. Hindi mo lang siya nagsabi sa akin, ibenta niya, no? Kasi bawiin ko yun. Kung ayaw na niya, ibigay ko sa iba. Sabihin ko, hintayin mo nga eh. Kaya naglasing yan. Kaya nabenta siguro. Ako nga naiya sa iyo kasi hindi mo alam. Lalo na binili mo malaki. 60 plus yun. 63? Sana, gusto ko sa kanya. Tinawag kayo. Magpaalam sana. Ate, ayaw ko na mag-alaga ng kalabaw. O kung di kinuha ko, pinaalagaan ko na lang sana sa'yo kung ayaw niya. Paano? Ayaw ko na mag-alaga ng Pag kalabaw. kasi siya Siya yung nagdesisyon, wala. wala na akong... Ay, Diyos ko, pati tiyahin na pinupunta, tinitirahan niya doon sa bundok. Walang kaalam-alam. Kahit pamangkin Hindi nagkatikim. ko, sinasagot ko yung... Tapos pumunta ng Villa Maria, nagyabang-yabang doon, nakamotor. Nagyabang-yabang doon. Nakainom daw. Kung hindi nakainom, hindi rin pupunta ng Villa Maria. Pero hindi pumunta kay Tatay Romy. Ay, siguro may kita. Hindi man lang siya pumunta. Nandoon na sa Villa Maria, hindi man lang siya pumunta kay Tatay Romy. Binisita sana niya, ang matanda. Sabi na yung... Ewan ko kung kanino anak yun. Pumunta daw kay Ate Mimi. Uy, ewan pero tulungan yung bangko. Sabi na daw kay Ate Mimi, bakit binenta yung kalabaw ni July? Alam na ni Ate Lori. Sa kanya sabi ni Ate Mimi, dahil hindi niya alam din eh. Ewan ko sa kanya, binenta niya. Mga anong oras uwi si July? Na sa mahal ka ng oras muli. Yung kasing ako ko doon pumunta sa sa bundok. Sabi ko kasi umalis dito gabi. Ganun oras. Sabi ko, pag mo si July doon. Oo. Pinag-usap niya tatay bigay kanina. Yung susi ng motor nasaan? Ewan ko, dinala yata. Hindi iniwan dyan? Hindi na iwanan yung susi. Ha? Dala-dala niya. Diyos ko mga kabayan. Bumili ng motor, pero nandiyan na nakatingga na nagaantay kung kailan naman siya masira. Ang kalabaw niya, ang laki-laki ng kalabaw niya, Kuya Bigay. Malaki. Ang laki-laki ng kalabaw niya. Bakit hindi pa niya pina-inject na? Ang mura lang naman magpa-inject. Sinasabihin namin siya, ayaw. Bakit magpa-inject sana? Mura lang, kahit 2,000 kayang-kaya niya.
Nasabi niya. Or nagsabi siya sa akin, Ate Lori, gusto ko na mabuntis ang kalabaw ko. Pwede ba pahingi ako ng 2,000? Binigyan ko sana. Matuwa pa ako. Dahil gusto niya magkaroon at gusto niya magdadami ang kalabaw niya. Ay, kung ikaw lang, pinauwi ko ate, kung ikaw lang kasama nila, kaya sasakit. Nahilo na ako nga sa kakaisip. Nawala na, kaya nga, alam mo, Ate Gemma, kaya nga sabi ko, sige, si Nanay Terry sa bahay muna. Dahil alam ko, grabe ang sakripisyo mo sa pamilya nila. Para naman kahit papaano, mabawasan sana ang iniisip mo na hindi mo na problemahin si Nanay Terry. Pero, inalis ko si Nanay Terry sa bahay na at ako na nga ang sumalo sa sakit ng ulo kay Nanay Terry, okay lang para mabawasan. Pero, ang akala ko, nabawasan na yung sakit ng ulo mo, pumalit itong pangalan niyang anak. Kung ikaw lang ate, Ay, Diyos ko, Apo. nabalitaan ko na naman, may bagyo sa Maynila, at saka sa pangalan yung barrio. Sa amin. Kumusta na kaya si Ate Terry, saka si Ate Lori? Ay, walang problema doon sa amin, Nanay Gemma. Sabi ko nga, alam mo, sa mga anak ni Nanay Terry, walang ibang nangumusta. Kundi pag napunta ako ng pamahay, si Ate Gemma lang lagi nangungumusta. Walang anak. May isang apo din na nagme-message sa amin nangungumusta. Saka si Ate Gemma. Dalawa lang sila mga kabayan na nangungumusta. Yung mga anak wala. Si July, kumusta si Nanay Terry doon? Ate Lori, salamat ha na nandun sa inyo. Wala. Si Binbin, kumusta? Wala. Si Marilyn, kumusta? Wala. Si Nanay Terry lang. Si Nanay Gemma lang ang nangungumusta kay Nanay Terry. At saka yung apo dito na nagme-message sa amin. The rest, wala na. Ako kasi ate, sasabihin ko totoo. Kasama ko dito ang kapatid ko. Hindi man masabi ang mga anak niya. O tita, kumusta si nanay Di ba, Nanay Gemma? Wala. Oh. Wala yun natin. Wala. Tinan mo. Wala. Hindi rin makabigay ng kahit tinapay. Oh, Ate J, ante, ibigay mo to ni Nanay. Wala din. Wala. Hindi mo lang nagbigay ng kung ano lang, 20 ba dyan, 50 man dyan, pambili ng pagkain. Walang ganun. Oh, wala. Biro mo, si Nanay Gemma na yung nagsabi, ha? Wala. Oh. Darating sa yung mga anak niya, wala. Pero makikikain dito pag nagutom. Sabi ko nga mga kabayan, si Nanay Gemma na nagsabi na walang niho-niha ang mga anak ni Nanay Terry and Tatay Romy. Walang kumusta dito kay Nanay Gemma na ito ang nagsakripisyo sa nanay nila at sa ibang mga anak. Sinasabi ko nga kay tatay mong bigay. Kung iba ka lang lalaki, sabihin mo, pumupunta na naman, puro pumupunta dito mga pamangking mo. Wala naman na sa akin. Kung iba yung lalaki. O tama. Oo, kung iba si Kuya Bigay, magagalit, magrereklamo. Totoo yung sinasabi ni Ate Gemma. Kahit ako ganun din, 'di ba? Kasi siyempre, mahiya ka naman. Buti na lang. Mabait yung asawa ni Ate Gemma. Walang reklamo. Hala, sige, okay lang. Kung iba pa yon, wala na. Wala. Hindi makatira. Bahala kayo dyan. Total, may mga anak naman. Akala ko, nabawasan na yung problema ni Nanay Gemma. Plus, siyempre, isipin pa na dito si Budang, lalo na ngayon may anak. Kaya sabi ko, okay. Si Nanay Terry doon na lang. Ayaw din umuwi na Nanay Terry. Alam nga naman, pagtulakan ko si Nanay Terry na umuwi, na ayaw umuwi. Pero pag sabihin niya na uwi siya, uwi siya. Pero kung ayaw naman niya, sige, bahala siya doon kung ayaw niya. At least nabawasan intindihin ni Nanay Gemma. Lagnet ko, saka hilo. Oh, pinatawag ko kayo noong nakaraan. Nandoon kayo sa bundok. Kahapon nata. Ang kumuha sa bigas nyo, si Nanay. Noong nakaraan. Nanay Tali. Oh, si Nanay, binigay ko ni Nanay kasi nilagnat ata kayo, nandoon daw kayo sa bundok. Pati si July, pinapunta ko rin. O, biro mga kawan ha, nagbigay ng ayuda yung sponsors natin. Isa si Nanay Gemma ang pinatawag ko. Wala si Kuya Bigay, wala si Gemma. Hindi naman ako nag-utos ni Gay kasi nandito si Budang bagong panganak. Kaya si Nanay ang pumunta. Si May, pinapunta ko din. Kasi sila yung sobrang nangangailangan mga kabayan eh. So pinapunta ko si May, pinapunta ko siya, nag-proxy si Nanay, nanay ni
Budang. ni Budang ang pumunta doon. Pero, ang nangyari mga kabayan, sa lahat ng ginagawa natin, binabastos tayo ni July. Hindi alam ng tiyahin, hindi alam. Kung hindi nabalitaan, hindi ko rin, kung walang nabalita sa akin, hindi ko rin alam. Pero, ganun pa man, sinasabihan na ni Nanay Gemma na wag mong ibenta. Kasi akala mo lang, na busy lang yung si Ate Lori, hindi nakakapunta dito. Kahit 1 taon, 5 taon, 10 taon pupunta, bisitahin ko yung Kalabaw. Puro ko sinasabi sa kanya, Ate Lore, hindi siya nagkikinig sa akin. Ay, Diyos ko, nanay. Galing kami ngayon kay Tatay Romy, nagdamo kami doon. May nagbalita sa akin. Kaya, ganito itsura namin. Dali-dali akong pumunta dito. Kasi gusto ko makausap agad si July. Hindi tayo makakatawid ngayon. Ay, malaki ang sapa. Doon. Hindi ko na talaga maantay mga kabayan ng gusto ko na talaga maumbag si July mga kabayan sa sobrang inis ko. Gusto ko ibalik pag umuwi ngayon, Ate Gemma, no? Pag umuwi, sabihin mo sa kanya, ibalik niya yung Kalabaw. Kalabaw ang kailangan ko ibalik. Bahala siya kung ayaw ng Kalabaw. Kunin namin. Dahil hindi yung para sa sarili niya, para yung sa mga anak, kaya binigay ko. Kaya pinaalaga ko sa kanya. Anong sabi ko sa kanya? July, hindi yan pang dute. July, hindi yan pang benta. Yan, ang Kalabaw na yan binigay ko para sa mga anak mo na may katuwang kahanap buhay para makapagbigay ka ng sustento dyan dahil nag-aaral yung mga anak mo. Hindi yan para ibenta, ibili ng motor, masira, pati asawa ngayon, hinihingian, binaon yung ATM para lang panggastos dyan sa motor. Tapos hindi naman, ang balita niya doon sa Villa Maria, binigyan niya si May ng 20 mil. Wala. Wala naman. Nagsisinungaling siya. Maniniwala din ako. Naniniwala din ako kay May. Wala nga binigay sa'yo na umuwi sa'yo ni piso, doon pa kaya? Oh. Di ba? Wala nga binigay sa'yo eh. Doon pa kaya? Na ikaw yung inuwi at dito kumakain, dito natutulog minsan. Dito kumakain. Di ba? Pati sa bundok. Sa bundok. Umuwi doon. Pumunta kayo sa bundok. Nakita ko doon. Grabe pakikisama ko mga kabayan. Tatay Romy, Nanay Terry, nakita niyo naman. Yung sobrang yung sobrang nakakaawa yung sitwasyon, binibigyan mo sila ng chance. Lalo na yung mga anak ni Julie, naawa ako, maliliit yung mga anak ni July. Naawa ko mga kabayan, kaya binibigyan ko. Halos lahat sila. Motor, cash, kung ano lahat, binibigyan ko yung mga kabayan kasi naawa ko. Pero ang kapalit ngayon, naturingan ko pa naman, lagi ko sinabi sa ikaw, Julie, panganay ka, umayos ka. Ikaw mag-aakay doon sa mga kapatid mo. Ikaw mag-guide doon sa mga kapatid mo. Dahil alam mo naman ang tatay mo may depression. Alam mo naman ang nanay mo may depression. Ikaw na matino at maayos na anak, ikaw sana mag-guide sa mga kapatid niya. Tama, Nanay Gemma? Ganun sana. Diba? Kaso, hindi. I-guide sana niya yung mga kapatid niya. Kasi siya yung nakakatanda. Parang siya na ba ang tatay? Tama? Siya na sana ang tatay ba? Pero wala. Siya pang galit. Sabihin mo sa kanya pag hindi siya nagpakita sa akin, ipatawag ko sa barangay. Pagkatapos kung hindi siya darating sa barangay, ipatawag ko sa munisipyo. Pag hindi pa siya, ipawanted ko siya. Hanggat hindi niya makukuha hanggat hindi niya maibalik yung Kalabaw. Diba? So ngayon mga kabayan, pati si Nanay Gemma, si May, nahiya sa atin. Si Nanay Gemma, hindi rin niya alam kung paano sabihin sa atin, nahiya din. At sumasakit ang ulo. No, sumasakit ang ulo ni Nanay Gemma sa sitwasyon ngayon sa ginagawa ni Julie mga kabayan. Wala, hindi marunong mahiya si Julie kasi puro inom. Puro bisyo. Ngayon, wala pa siyang sakit, nasa barkada. Pero pag malumpo na yan at magkasakit na yan, uuwi yan dito sa asawa niya. Ang mag-aalaga yung asawa niya. Walang barkada na magbibigay sa kanya ng piso para pambili niya ng gamot, kundi si Mimi ang kawawa dyan. Mag-aalaga dyan. Ganyan mga kabayan. Okay, sige. Ay, Diyos ko, mga kabayan. Mayat ang ulo ko, hindi mo na ako lalapit sa bata kasi baka hindi ako nakakain, mausog sa akin, tapos maano pa, no? Mainit ang ulo ko. At nainis ako ni July. Kung hindi lang baha, mga kabayan, magpasama ako ni
Kuya Bigay and Ate J. Mapuntahan ko doon, umbagin ko talaga mga kabayan, dahil nanggigigil na talaga ako. No, nanggigigil na talaga ako mga kabayan. Kailang baha, wala naman kaming magawa. Mamaya, malunod pa kaming tatlo, kundi pahamak pa itong demonyong anak ni Tatay Romy. Pahamak pa. Di ba? Sige, dito na kami ha. Saka na lang ako. Sus, ang cute pa naman sana ng bata. Pero di mo na ako lalapit kasi mainit ang ulo ko. Dito muna kami, Kuya Bigay ha. Ate Gemma, dito na kami. Oo, sige, sige. So, ayan po mga kabay, nakausap po na si May at saka si Ate Gemma. Si July na lang ang hindi pa. Ang lakas ng loob niya mga kabayan kasi wala siyang anak. Wala siyang bandutihan. Pangalawa, sa kanya na daw. Ha? Tama, sa kanya. Siya mag-alaga para sa mga anak niya. Oh, biro mo, di pa ako nagkamali. Humingi na ng pang-ano sa motor. Pang-ayos sa motor sa asawa. O, ito daw yung motor mga kabayan. Oh, ito daw yung motor na binili niya. Pero hindi ako maniniwala na ang ano niya, hindi ako maniniwala ang benta niya sa Kalabaw ay 60,000 lang. No? Kasi ang Kalabaw mga kabayan ay mahal na yun, malaki na yun. 'Di ba? Sabi nga ni Kuya Bigay ni Ate Gemma, dapat mahal pa doon o mataas pa doon sa presyong 60,000. 'Di ba? Ay, Kuya, daan lang po. Opo, kasi may biglang problema. Kaya napadaan lang po dito. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.